pakana. Pakana ng Marcos administration daw mga kababayan. Itong sinasabing destabilization plot laban daw di umano sa kanila. Guni-guni, imagination. Tatang-isip lamang mga kababayan ayon kay Atty. Vic Rodriguez. Itong bintang sa kanila mga kababayan ni Mon Tulfo. Nagbabalak na daw sila na mag-kudita mga kababayan para ma-stabilize ang gobyerno. Ang tanong nitong sina Atty. Vic Rodriguez mga kababayan, kagaya na ng VP Sara, nasaan ang inyong mga ebidensya? Mga ngagba. Panoorin niyo po ha. Money destabilization plot laban sa administrasyon Destabilization plot? Marcos. Kasabay niyan isang listahan ng lumutang kung saan pinangalanan ang Lumutang o pinalutang? Ay nako, itong mga bangag mga kababayan. Kung ano-ano na lang talaga ang mga pautot mga kababayan. Pustahan tayo. Sila lang din ang nagpalutang yan mga kababayan. mga umano'y nasa likod nito. Nasa likod dito. Para po makausap natin tungkol dyan sa issue na yan, makakausama po natin ngayong gabi si former Executive Secretary Atty. Vic Rodriguez. Sir, magandang Atty. gabi po Vic, sa inyo. pasok! Good evening, Attorney. Maricel, good evening. Magandang gabi, Chiki. Magandang gabi sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Oh, good Attorney, evening. una sa lahat, hingan Good afternoon sa amin. po namin kayo ng reaction dun sa lumabas na post ni Ramon Tulfo sa kanyang Facebook account. Bakit kasi pinapaniwalaan pa yung si Ramon Tulfo mga kababayan? Gunggong yan eh. Kaya nga nagulpe. Saying na isa kayo doon sa mga nasa likod ng planong destabilization laban po dito sa administrasyon. Ano pong Isa masasabi daw? niyo doon? Isa daw siya? Sincerely and legally, Maricel at Chiki, non-issue sa akin eh. I do not want to dignify at ayoko mag-deny dahil wala ako i-deny, ayoko umamin dahil wala ako aminin. Oh. Dahil sino ba naman niya sa Ramon Tulfo mga kababayan? Ang daming kasong libel niyan. Certified sinungaling mga kababayan. This is a non-issue for me as far as I am concerned. Dapat Nilagyan pa Benjamin Magalong daw mga kababayan. For confirmation, as if mga kababayan, confirm na lahat ito. Si Magalong na lang ang hindi. Napaghahalataan tuloy mga kababayan ito si Magalong, no? ang tanungin talaga yung source, how credible is the source? Oo nga, no? Bakit si Vic Rodriguez, dapat ang inyong in-interview si Ramon Tulfo. Pero parang ban na daw yan mga kababayan sa News 5. Dahil mayroon, siya ba yun? Mayroong ginawang kabalastugan daw dyan mga kababayan. Kaya hindi na nakabalik. At ano yung basehan niya? Mahirap yung you are Wala din, no? After nitong kasinungalingan niya mga kababayan, wala ding nag-interview sa kanya kung paano niya nakuha. guilty unless proven otherwise. Nagkakabaliktad eh. So, I made my live vlog kanina 5 p.m. At even before yung interview ninyo sa akin ngayong gabi, 2 days ago or 3 days ago, Alam mo na mayroong mga ganitong mga pautot mga kababayan. Kampo lang din ito ni Bangag mga kababayan for sure. Ang nagpapalabas itong mga nito, yung listahan yan. ako ay tumugon na. But in the manner ng aking pangungusap sa sambayan ng Pilipino, labi ang sinabi ko riyan, ito ay katang-isip at produkto ng mga malisyosong pag-iisip. Deliberately mga kababayan, hindi nga yan katang-isip. Lies. Fabrication. At ito ang tanging layunin lamang ay ilayo yung usapin sa malawakan, laganap at talamak na kurakot at korupsyon. Hindi kasi mga kababayan gawain kasi nila mag-destabilize mga kababayan. Sinong din-destabilize sila? Itong grupo ng mga Duterte, mga kakampi. Tingnan nyo mga kababayan, di ba? Dinidestabilize ng mga bangag. Tapos, eto ngayon mga kababayan, nagpapabiktim. Babalik ta rin nila ang senaryo para mga kababayan maawa sa kanila ang mga tao. Ay, naku bangag. And in my live this afternoon, ang sinabi ko talaga, corruption is better destabilization. than cure. Whether Corruption is destabilization. Ito na mga kababayan, ang nagde-destabilize ng gobyerno ay etong mga kurakot mga kababayan. At sa ngalan na hinahayaan lang ito ni Bangag under his administration, i-depart siya sa mga destabilizer. corruption is happening in private, in the government especially, or in any simple homeowners association. Pag may issue ng corruption ang isang liderato ng kahit anong samahan, it will really cause instability
doon sa mga namumuno. Instability. Lalo pa kung iniiwasan, nagtatakipan o hindi sadyang tinutugunan. Pero attorney, ang laging tinutugon po kasi ng Malacanang ngayon, si presidente nga daw yung bulgar nitong sinasabing corruption at Hindi siya ang nagbulgar. Nabisto, mga kababayan. Hindi bulgar. Nabisto. Galing mismo sa kanyang bunganga. Nagyabang pa, mga kababayan, na 5,500 flood control. sa flood control project. And of course, ang sinasabi nila, sila nga yung nagtayo ng independent commission to Nakakatulong ba ang ICI, mga kababayan? Hindi. Nakakagulo nga. Nagtagal ang proseso dahil sa ICI. ensure na maiimbestigahan to. Aren't you satisfied with how the government is handling the issue? Bakit ba tayo umabot sa ganitong kalaking korupsyon? Hindi ba dahil meron na kaming oposisyon doon sa matagal mga na. blanco sa Vice-Cam report noong 19 Congress? Ang sabi nga nila, no, huwag niyang pirmahan dahil that is the most corrupt budget in Philippine history. Piniramahan pa rin ni Bangag, mga kababayan. Hindi ba't nung January of this year ay nagsampa na kami ng kaso sa Korte Suprema? So I think we'll just set the record straight. Straight. It was not him ang nagbulgar nito. Hindi siya ang nagbulgar, siya ang nabuking. Ito ay matagal na naming sinasabi as early as 2024. And kung Sa ICI nga, mga kababayan, ang nakawan nag-umpisa 2023. Yung ginawang budget sa 2023. Dahil yung 2022, mga kababayan, na budget, ang gumawa pa nun is previous administration pa. Pero sa 2023 budget, mga kababayan, si Bangag na. Doon, grabe na daw, nag-umpisa na, mga kababayan, ang korupsyon. Sa makatwid, ang sabi ng ICI, 22 billion na ang naibulsa. Ni Zaldico pa lang yan, ha? 22 billion from 2023 to 2025. pwede niyong i-dig yung inyong mga, kung I'm sure you have a reporter there, when I filed my candidacy. Noon pa lang, I'm not attributing anything nice or greatness to me, please, no. Pero noon Greatness. pa lang sinabi ko na, tinanggap ko yung hamon na kumandidato bilang independent, bilang tunay na oposisyon upang ilunsad yung war on corruption. Noon pa lang meron na eh. Noong 2024 budget, meron na eh. Meron na. Di ba doon nga nila kinuha yung AKAP, yung AYIX na Grabe. pinamumudmud? Ayuda. Ang kapal ng mga pagmumukha, mga kababayan, no? Tapos na ang pandemya, mga kababayan, ayuda pa rin ang kanilang nag-iinitan. Hindi naman talaga ayuda yun, mga kababayan, eh. Pampabango yun kay Romualdez, mga kababayan, dahil akala niya, bigay-bigay siya ng ayuda, mamahalin siya ng tao, mga kababayan, aangat ang kanyang rating. Wala. Nabutata, mga kababayan. Si Tambaluslos. Para lang puwersahin yung huwad na People's Initiative. Uwad. Buti na lang, parang nangyayari ngayon, pumosisyon ng matibay. Yung sambayan ng Pilipino, in one of the survey, I think it's Pulse Asia, feel free to correct me, 88% ng Pilipino nagsabi no. Ayaw sa Huwag People's yung Initiative. pakialaman ang ating saligang batas, maging yan na ikahapon, ngayon, bukas at sa mga darating. Magpakailanman. Etong na lang, mga kababayan, ng Pulse Asia at saka SWS. Although, dati, mga kababayan, talagang bias ang ating tingin dyan. Pero, nung lumabas ang Okta Research, mga kababayan, Diyos ko Lord, nasabi natin na okay na lang itong Pulse Asia at SWS. Dahil hindi talaga malunok, mga kababayan, itong Okta Research eh. UP pa naman, Diyos ko Lord. Wala na kredibilidad, mga kababayan. Pagdating kay Bangag, super excellent si Bangag, mga kababayan, sa Okta Research. Na panahon, no. May rejection eh. So umatras sila doon. And then what happened next? What Pinipuwersa nila yung impeachment ni Vice VP. President Inday Sara Duterte. Sure, we are all for transparency, full accountability and justice. Pero ginamit nga ng mali-uli yung pera doon eh. Si Tambaluslos lang din ang nasa likod niyan, mga kababayan, dahil gusto niya ipa-disqualify eh. Di ba naglabasan din, no less than the ally of the current administration, si Congressman Toby Tiangco, in one of his many interviews, he said, yung mga pagpirma-pirma, dinargahan ng pondo galing sa 2025 budget eh. Sino Sinaksakan pumirma ng pondo. ng 2025 national budget? Kung Ewan saan lang. siksik, hitik, liglig, umaapaw ang korupsyon at yung mga insertion. Okay. So, having said that, attorney, kayo po ba, anong masasabi ninyo dito sa ginagawang hakbang ng government to address Hakbang? those Meron ba? issues? Halimbawa, yung sa budget na sinasabi nila, hindi na yan mangyayari sa
2026. Ewan lang natin mga kababayan, ewan lang natin dahil ang sabi, mayroon pa rin daw. And then mga kababayan, November na no. November na. Less than 2 months na lang mga kababayan para i-finalize sila ang budget for 2026. Ang delikado nito mga kababayan kung hindi nila matatapos and then walang mapipirmahang budget sa 2026. I-reenact ang 2025 the most corrupt budget in Philippine history. Ay nakong mga animal. Wala tayong takas. Yun sa corruption on flood control, nariyan ng ICI. 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 O nakakalito na daw mga kababayan, no? May ICC, may ICI, tapos si Enrile na ICU. Ano ba talaga yung mga ICI, ICC niyan? Ay, I nako. personally, I speak as a lawyer, I speak as a Filipino. I do not have any reliance on ICI. Bakit? Wala eh. Lahat ng mga unang pinangalanan eh. Even the poster boy of Senator Ping Lacson ng kanyang una siyang naglahad ng kanyang privilege speech. May nabalitaan na ba kayo? Kung yun ay Wala. inimbitihan, kinasuhan o kung ano paman. Si Magalong nga, wala na, wala. Ang unang-unang nagpasabog niyan mga kababayan din, si Magalong. Wala rin, hindi pumunta. Yung congressman ng 1st District, I think, of Oriental Mindoro, yung Arnel something, I forgot his name. But yung ginawa niyang poster boy, bakit nawala? Yun yung mga ating tinatanong eh. Diskaya ang kanilang poster girl ay. Poster boy at poster girl. Galit ang tao. Lalong nagagalit pagka alam mo ng harap-harapang ka dinuloko through cover-up. Cover-ups Huwag na, talaga. tama na. Kalain nyo, no? Gawin pang state witness si Tambalostos mga kababayan. Tapos ang ikakaso kay negligence. Di ba, panagutin yung dapat panagutin. Walang Kawawa natin. naman, Kung meron ibig bang ba natin mananagot. sabihin, walang halaga. Wala. Yung buhay ng mga namatay. dahil Wala, para sa baha. kanila wala. As early as last year, yung 200 higit kumulang namatay sa Bicol. Yung Wala buhay silang ng pake. 200 namatay sa Cebu. Itong kakalapos na baha. Yung itong mga namatay sa bagyong super typhoon, hindi lang yan. Yung mga ari-ari ang nasira, yung mga kasangkapan, yung mga sasakyan, buti sana kung bayad na yon. Baka yung iba ron hulugan at nag-amortize pa. Buti sana kung mapapalitan Walang insurance pa. Ay, Diyos ko. agad, saan sila kukuha ng pambayad? Lalo na kung ginagamit Wala na, sa panghanap damage. buhay. Oh. Ang hinihingi ko pa ulit-ulit, Devastated yung mga kababayan. Nasalanta ng baha. hustisya, Justice. transparency, Transparency. and full accountability. And Si Manny accountability. Bunuan, paano mo bubuhay yung investigasyon? Oh, lumayas na. Si Bunuan, mga kababayan, paano mo ipapabalik dito? Bunuan, bumalik ka sa Pilipinas. Pagbalik nun, mga kababayan, may wheelchair na yun. Kung babalik man. Yung mismong kalihim, kung saan nagputukan ito, wala na eh. Layas. Si Zaldico, wala. Oh, wala na si Zaldico. Hindi man lang nila mga kababayan, masuspend yung ma-revoke ang visa at saka passport. na eh. Hindi ba kayo nagtataka, hindi lang si Zaldico nawala, pati yung kanya mga air assets nakalabas? Ano ito? Tapos si Tambalostos, mga kababayan, wala daw air assets. Paano ito, mga kababayan? Tapos ang sabi ni Amy kahapon, si Gutesa babaliktad na. Magre-recant na daw, mga kababayan. Attorney, si Chicky Verhel, ito ngayon na-mention niyo po si Zaldico, no? Pwede po ba siyang pabalikin dito? Pwede po ba siyang, number 1, pabalikin dito? Paano po? Number 2, pwede bang kanselahin na yung passport niya sa puntong ito? Kasi merong mga nagsasabi, Una, kasuhan. Kapag mayroon ng kaso, pakansila na ang passport. Once na mapakansila ang passport, i-contact, mga kababayan, yung bansa kung saan nandun si Zaldico. Kung hindi nila alam, itanong kay Dean Chase. Alam ni Dean Chase. Itong mga animal na to, mga kababayan, nasa kanila lahat ng confidential fund, intelligence fund. Parang walang intelligence, walang utak. Talo pa sila kay Dean Chase, mga kababayan, sa mga koneksyon ni Dean Chase. wala pa namang kaso. So, paano mo kakanselahin yung passport? Meron din mga nagsasabi na pwede yan, may paraan yan. At kung may paraan, paano po? Nakikita naman ninyo yung galit na ng tao eh. May outrage na eh. Di ba? Sana nga, pag na mga kababayan, INC rally, tuloy-tuloy na hanggang maparesign si Ngagba. Uunahin mo pa itong isang tao ito. Ginagawa naman nila yan sa lahat ng mga perceived critic
or perceived opposition sa administrasyon kung ano nung pagpapakahirap o shortcut, bakit ito hindi nila magawa ng paraan? Hindi nila ma-shortcut. Diba? Meron naman sa abogado, sinagot naman ng mga abogado niya yan, and hindi rin Ang naman... sabi na abogado ni Zaldico, baka ibitin daw siya sa kahoy mga kababayan ng taong bayan. Kaya ayaw niyang umuwi. Ako ang prosecutor at hindi rin naman lalo ako abogado niya. So I'd rather not deal with those nitty-gritty ng kanyang yung legality at yung kanyang karapatan. Nitty-gritty. What I'm saying is, bago tayo umabot sa punto na nakalabas si Zaldico, bakit nila pinalabas? Ilang beses nating sinasabi, dapat Oo nga, ipatawag niyo sa Senado. pinatakas. Dahil, para hindi ka kanta mga kababayan. Dahil once na kumanta, baka madamay sila. Anong sinasabi? We have to accord him interparliamentary courtesy. Courtesy So sa Pilipino, wala ka respeto. Wala silang courtesy kay VP Sara. Wala silang courtesy sa dating Pangulong Digong. Pero sa magnanakaw, sa kurakot mga kababayan, mayroon silang courtesy. Sa Pilipinong agrabyado, wala kang kortesiya. Yun ang ipaliwanag ninyo. Isa lang paliwanag dyan, bangag. Sabi niyo po kanina, no, and I think Bangag. you're referring to the Senate Blue Ribbon, yung sabi niyo po nga na puro cover up, tapos wala rin kayong tiwala dun sa ICI. Ang sinasabi po ng Wala rin kaming tiwala kay Marcos. mga taga-ICI po, ay magkakaroon naman daw sila ng live streaming kasi you're looking Kailan? Sige, i-live streaming natin pero ibalik mo si Tambaluslos. For Anong transparency. pinagsasabi nun? So kapag po natuloy na po yan, yung live streaming na yan, okay na po ba sa inyo? Yung transparency dyan? Hindi. Bakit? Alam Hindi. ninyo, alam ko kayo practitioner ng media, nasa media kayo. Importante ang perception. Pagka sa simula pa lamang, duda na sa iyong sambayan ng Pilipino, you honestly think mabebenta pa nila kung anong gusto nilang ibenta? Hindi na Magla-live mabenta. stream ka. Pagkatapos mong maipatawag na yung gusto sanang marinig at makita ng tao na kinakausap ninyo, ini-interview ninyo, yung demeanor ninyo at yung demeanor niya. Ngayon ka magla-live stream. Demeanor. Senate Blue Ribbon, bakit hindi ipatawag yung lumabas sa affidavit ni Yusek Robert Bernardo, yung Yusek Trigib Olivar? Lahat tayo galit sa korupsyon, kahit kayong dalawa yan. Hindi nyo pa nahihipo yung inyong pinaghirapan monthly. Bawas na yung income tax ninyo eh. Automatic mga kababayan. Sa paycheck. Wala kang choice. Deducted agad. Aroy! Tapos sa mga kababayan na binibili nating mga gamit at saka pagkain sa grocery, sa mall, iba't ibang gamit. Sa pilitan, VAT! Direkto mga kababayan, Diyos ko. Pati nasa mga kababayan online. Lazada, Shopee, Foodpanda. Hindi pinatawad direkto. Tapos itong mga to nagnanakaw, finuflaunt ang kayamanan, ganun-ganun lang. He was Nagyayabang. identified, and I'm referring to Yusek Trigib Olivar. He was positively identified by Yusek Robert Bernardo in his affidavit. Sinabi ni Bernardo, nang hingi talaga ng listahan, 2.85 billion at kung magkano yung listahan, yun ang naaprubahan, yun ang binigyan ng saro ng ganoon kabilis. Sinabi din ni Yusek Bernardo, 15% of the 2.85 billion. Alam ba ninyo kung gaano kalaking 15% of 2.85 billion? 15? That's almost 500 million pesos. Wow, Bakit wawi. hindi pinapatawag? And kinaladkad niya ang tanggapan ng Pangulo using the Office of the Executive Secretary. Di ba't mahalaga yun? Bakit hindi ipatawag? Sana ikaw na lang yung AS, no? Pero buti na rin, umalis na siya mga kababayan bago pa talagang tuluyang bumangag. Pag alis niya mga kababayan bumangag na talaga si BBM. Nag-take over na daw si Lisa Araneta nun. Yan ang sabi. Okay, we get your point, attorney. So, if sabi nga po ninyo, mahalaga yung perception and for Mahal, you, yung ICI, mahalaga. hindi sila ganun ka-reliable, you think ICI should be abolished? And if that's the case, Dapat sino lang. yung dapat na mag-handle ng investigation? Yung dati mga kababayan, no? Yung PACC, mas maganda pa yun mga kababayan. Eto, nagtatag siya ng kahalintulad. Tapos siya ang namili ng mga tauhan. Alam mo, nandyan ang Department of Justice. Ang mangyari lang sana, totoong investigation. Panagutin na natin. Tatandaan ninyo, maraming buhay ang nangamatay dahil sa corruption na ito. Just now, please, ito baka natanggap nyo na rin. May nag-message and I'll just banggitin ko lang Banggitin ko lang yung Banggitin. site para lang malinaw. Yung site niya is
Batas PH. Ang Ah. dito nakakalungkot. Sino may-ari niyan? WH official commits suicide amid flood control. Fishy masyado mga kababayan, no? Taga DPWH daw na may alam sa flood control mga kababayan, naggurgur sa sarili? Baka naman, mayroong tumabaho dyan mga kababayan para hindi kumanta. Scandal. Kailan matatapos ito? Di ba? Kailan matatapos ito? At Cleansing ito mga kababayan para itong dati kay Tatay Digong na tukhang na ang mga ninja cops mga kababayan, sila yung nanggugurgur ng kanilang mga kasabwat, tapos pinagbintangan si Tatay Digong. kung galit ang Pilipino, medyo kakaiba ka kung hindi ka galit sa nangyayaring lantarang korupsyon. Medyo kakaiba ka. Pero kung galit ka, Bangag. normal na reaksyon. Bakit? Trillions of pesos ang nauubos. Talaga nagagalit, trilyon mga kababayan. Tapos yung mga proyektong napapakinabangan sana ng mga tao, inalis. Nilagay sa flood control na ghost projects mga Inamin kababayan. mismo ng First Engineering District Office ng Bulacan na lahat ng bidding ay rigged. Rigged. At lahat ng daya project na ay daw. substandard. You mean Lahat ha? Lahat substandard. Lord. to Tapos overpriced. say even the public school buildings where our fellow men send their school children ay hindi safe? Magagalit safe. ba tayo o dapat tayong matuwa? And dahil Magagalit. Kung matuwa ka, bangag ka. nabanggit nyo na po na marami naman talaga yung galit, hindi naman natin maikakailayan. Kayo po ba aasahan namin na makikiisa doon sa Rally! protest rally November 16 at saka yung Tapos magbibintangan naman na destabilizer mga kababayan. Kagaya ng dati. Yung riot mga kababayan, sila daw nasa likod. Yan ang bintang ng mga grupo ni Bangag. Kasama si Topacio sila daw ang nagfi-finance para manggulo. end. 16 this- to Ako 18. ay naman. nakikiisa dito sa inisyatibo ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Kami rin. But will I attend? Sincerely, hindi kasi ako yung taong I think many people know by now. Hindi ako kasi yung basta sugod lang ng sugod, punta at ganun eh. I respect our friends from Iglesia ni Cristo. Kung may invitation. Maaari siguro, pero wala akong final na pasya pa ko ako'y pupunta sa Quirino Grandstand. But let me be very clear. Sa EDSA, I was leading the charge as early as 2024 when I accepted the challenge to run as independent for senator to Independent. lead the war on corruption. And I've been consistent in my advocacy then and now and tomorrow, and I'm not going Then? to back out or withdraw from my advocacy against corruption. against corruption. Mabilis na lang po, pahabol po, no? Kasi Ano sabi yan? nyo kanina, wala kayong tiwala sa ICI, no? Kami rin. Sa tingin nyo, it's a good idea itong kay Congresswoman Laila De Lima na Ay, nako, Saba. Ano na naman yan? Independent Commission Against Infrastructure Corruption tsaka yung Independent People's Commission. Ay, lokohan na naman mga kababayan. Kakagunggungan na naman. Hoy, Saba, manahimik ka na nga, Saba. Enjoyin mo na lang ang pagkain-kain ng saging dyan habang hindi pa si Sara ang presidente. Ni Senate President Tito Sen. Tito Soto. Umatuloy itong mga to at One ball yan eh. ma-prioritize pa dapat. Lagyan nila ng partisipasyon ng pribadong sektor, di ba? Lagyan nila ng partisipasyon ng pribadong sektor. Lagyan nila siguro yung galing sa mga Wag na. Wala naman yung ombudsman na lang mga kababayan, palitan yan si Boying. Tapos, lagyan ng maraming tauhan. Dahil ganyan na din mga kababayan eh. Mayroon silang findings sa ICI o yung People's Commission mga kababayan kuno. Ipo-forward na naman mga kababayan sa ombudsman. And then, another investigation na naman. Walang katapusang investigasyon. business group. Lagyan nila sa mga labor group para naman talaga open and transparent at magkaroon tayo ng wala full natin accountability transparent. that would lead to the delivery of justice. Okay. Ay, sorry, attorney. Last na lang talaga. Mahingan lang po namin yung inyong opinion tungkol dito sa sinasabing warrant of arrest na nirelease ng International Criminal Court kay Senator Bato de la Rosa. Ang masasabi namin, magtago ka ba to? Magtago ka. Anyway, 2 years lang naman after ni Ngagva, pwede ka nang lumabas. Ano ba yung possible scenario? Ano ba yung dapat nating Mahilig silang magbendalo eh.
makita dito? Napakinggan ko briefly yung naging pahayag ni Attorney Israelito Bobet Torion. And I Ano fully sabi ni Attorney concur with Torion? him. Pwede isali sa ating panawagan mga kababayan na umaksyon kaagad ito Supreme Court. Hindi pa nga umaksyon mga kababayan sa petisyon ni na Tatay I do Digong. not want to touch on the nitty-gritty of the case because Nitty-gritty. Maricel, alam mo naman, pag hindi ko kaso, hindi ako galing sumausaw. Ayoko. Mm. But as a Filipino, bukas ang lahat ng antas ng ating korte. Magsimula ka sa barangay Paano? Itong mga bendalo mga kababayan. Bendalo. Akala nyo sila ang korte na. Sila na ang batas. Ayaw makinig sa iba mga kababayan. Sila na ang laging tama. Mga may tama sa utak. justice system, sa lahat ng piskalya, sa municipal trial court, sa regional trial court, all the way hanggang To the Supreme Court. Therefore, the courts are functioning, the courts are open 24/7, walang puwang. Kaya Ang ba to, magtago ka, wag kang magpahuli. pangingi Kagaya ni Bantag, ayaw magpahuli ng buhay. alam ng banyaga na magkaroon or mag-exercise ng kanilang jurisdiction sa Pilipinas. Ang Pilipino dapat litisin ng kapwa niya Pilipino at litisin sa korte dito sa Pilipinas at hindi sa The Hague o kung saan mang banyagang lugar. Tama. Alright, sige po. On that note, maraming salamat po sa inyo, Attorney Vic Rodriguez, for joining us this evening. Thank you. Thank you. Anong masasabi nito mga kababayan?